Pagtigil ka na nga dyan sa kakabasa ng libro, Leia. Wala kang mapapala dyan. Sigaw ni Aling Puring habang naghahain ng hapunan. Tahimik lamang si Leia. Bitbit ang kanyang lumang aklat. Sa bahay nila, ang edukasyon ay tila isang kalokohan. Si Elaine at Marivic ang kanyang mga ate. Kapwa hindi nakatapos ang mga ito at maaga pang nabuntis. Si Mang Dado naman, tahimik ngunit laging sang-ayon sa kanyang asawa. Ano pa bang aasahan natin? Mag-aaral siya tapos ano? Tulad lang rin niya ng mga kapatid niya. Bulong ng tita Nena niya na nasa kabilang mesa habang umiinom ng kape. Tawa naman ng tawa ang isa pa niyang tiyahin na si Tita Belma. Ako pag nabuntis yan, sabihin niyo ay sinabi ko na ha? Ipinikit na lamang ni Leia ang kanyang mga mata. Sinimsim ang inis. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagsigawan na hindi siya kagaya nila. Pero wala siyang magagawa. Wala siyang pondo. At higit sa lahat, wala siyang suporta. Isang hapon, palihim siyang umalis ng bahay bitbit ang ilang papel. Nag-enroll siya sa alternative learning system. Evening classes ito. Gamit niya ang perang inipon sa pagtitinda ng kakanin sa umaga. Hindi ito alam ng kanyang pamilya. Mula noon, naging doble ang kanyang buhay. Kasambahay tuwing araw at estudyante tuwing gabi. Walang nakakaalam ng kanyang sakripisyo. Tuwing madaling araw pa siya nakakauwi. Tahimik na sumisiksik sa banig sa gilid ng kusina. Kinabukasan, gumigising ulit siya bago mag-alas 6. Maglalaba, maglalampaso, at magluluto. Bakit parang laging pagod na lamang ang batang ito? Minsang tanong ni Aling Puring. Pero hindi na ito binigyang pansin. Isang linggo, nakatanggap siya ng sulat mula sa guro niyang si Teacher Lynn. Leia, isa ka sa pinakamatalino at masigasig sa klase. Huwag kang titigil ha. Nandito kami para sa'yo. Napaluha siya sa sulat nang mabasa ito. Sa wakas, may isang taong naniniwala sa kanya. Minsan, ay pinatawag siya ng kanyang guro para sa isang scholarship interview. Kinabahan siya, pero hindi siya umatras. Nakapasa siya at nakover ang mga exam fees at basic school needs. Hindi pa rin niya sinabi ito sa kanyang pamilya. Sa bawat insulto, sa bawat duda, tinatanggap niya ito na para bang karayom sa dibdib. Masakit pero kailangan. Hanggang isang araw, nakita siya ng kanyang tiyahin na may dalang modules at mga papel. Anong ginagawa mo? Nag-aaral ka pa rin? Naku Leia, tigilan mo na yan. Sayang lang ang oras mo dyan. Magtrabaho ka na lamang ng maayos at tumulong sa mga magulang mo. Hindi siya sumagot. Ngumiti lamang siya at saka tumalikod. Sa puso niya, hindi niya na kailangang ipaliwanag pa ang sarili niya sa mga hindi marunong mangarap. Habang natutulog ang mga tao sa kanilang bahay, ay gising siya, nagsusulat sa kanyang lumang kwaderno. Isang araw, tatahimik rin silang lahat. At isang araw, ipapamukha ko sa kanila na hindi ako katulad ng mga nauna. Hindi ko sisirain ang sarili ko sa paningin nila. Araw-araw bago sumikat ang araw, gising na si Leia. Bitbit ang bayong na may lamang lumang uniforme. Tumawid siya sa kabilang barangay kung saan siya namamasukan bilang kasambahay sa bahay ni Aling Sonia. Si Aling Sonia ay isang biyuda, mabait pero istrikta. Isang araw, nadatnan siya nitong nagbabasa habang nakaupo sa tabi ng labahan. Leia, nag-aaral ka ba? Tanong nito. Napatigil si Leia. Kinakabahan siya. Akala niya ay mapapagalitan siya. Pero laking gulat niya na lamang nang umiti si Aling Sonia. Mabuti yan. Basta't hindi mo pinapabayaan ang trabaho mo ha. Susuportahan kita. Mula noon, naging tahimik niyang kakampi si Aling Sonia. Pinahiram siya ng lumang cellphone para makapanood ng online lessons
at pinayagan siyang umalis tuwing alas 5 ng hapon para makapasok sa night class. Minsan, habang siya ay naglalampaso, pinapakinggan niya ang lecture sa science. Habang naglalaba, binibigkas niya ang mga formula sa ilalim ng hininga. Walang oras na nasasayang. Sa eskwela, si Leia ay laging tahimik. Ngunit palaban, hindi siya bumibitiw kahit na minsan ay halos wala siyang tulog. Naging malapit siya sa guro nilang si Teacher Lynn, isang dating scholar na bumalik sa probinsya para tumulong sa mga katulad niya. Leia, Sabi ni Teacher Lynn, ang katalinawan mo hindi lamang sa score nakikita. Nakikita ko sa iyo ang pangarap na nilalaban mo. Ipagpatuloy mo lang yan ha. doon rin niya nakilala si JV, isang masayahing lalaki na palaging tinutulungan siya sa projects. Ang galing mo, Leia. Ikaw lang ang kilala kong kayang magsulat ng essay habang nagtitinda ng banana Q. Natawa si Leia. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nagmamalasakit sa kanya. Hindi dahil sa kung ano siya, kung hindi dahil sa kung anong pinagsusumikapan niyang maging. Isang gabi, sa kanyang pag-uwi, ay nadatnan niyang bukas ang kanyang bag. Nagtaka siya at biglang kinabahan. Sa ilalim ng mga gamit niya, naiwang bukas ang module niya. Leia, Sigaw ni Aling Puring nang pumasok siya sa bahay. ano tong nakikita ko ha? Nag-aaral ka pa rin? Natigilan siya. Wala siyang masabi. Wala kang mararating dyan. Huwag mong isabay ang trabaho mo sa ilusyon mong yan. Magsilbi ka ng maayos dito sa bahay. Nanliit si Leia. Sa mga oras na yon, gusto na lamang niyang maglaho. Pero sa halip na sumuko, muling isinulat niya sa kanyang notebook ang panata niya. Kahit ano pang sabihin nila, hindi ko susukuan ang pangarap ko. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang liwanag ng buwan. Tahimik niyang pinangarap ang araw na makapagsuot siya ng toga. Hindi para ito ay ipagyabang, kung hindi para patunayan sa sariling kaya niyang lampasan ang lahat ng humahadlang sa kanya. At sa dilim ng gabi, habang maraang sinasara ang kwaderno, binulong niya sa kanyang sarili. Kahit ako lang ang naniniwala sa sarili ko ngayon, sapat na yon. Lumipas ang mga buwan, mas lalong naging mahirap ang bawat araw para kay Leia. Hindi na lamang pisikal ang pagod, mas masakit ang mga salita na paulit-ulit niyang naririnig mula sa sariling pamilya. Pilit pa kasing nagpupumilit na mag-aral, wala namang mararating. Usal ng tita Belma niya, habang nililinis ni Leia ang mesa. Tignan mo nga si Elaine at Marivic hindi na nakatapos, pero may pamilya na. At least, may silbi sa buhay. Wala siyang imik. Alam niyang kahit anong gawin niya, sa mata nila ay siya pa rin ang batang wala sa hulog. Pero sa puso niya, ay mayroong apoy na unti-unting lumalaki. Isang gabi, habang tinutupi ang labada sa sulok ng bahay, nilapitan siya ni Marivic, ang ate niyang pangalawa. Leia, tigilan mo na yan. Wala kang mapapala sa pinipilit mong pangarap. Maaga ka pa bukas maglaba ka na lang. Umiinit na ang mga mata ni Leia sa pigil na luha. Pero sa halip na sumagot, kinuha niya ang kanyang bag, lumabas ng bahay, at nagtungo sa school. Habang naglalakad sa ilalim ng ilaw ng poste, naramdaman niyang nanginginig siya. Hindi dahil sa lamig, kung hindi sa bigat ng dinadala. Pagdating sa paaralan, sinalubong siya ni Teacher Lynn. Leia, may sulat ka mula sa regional office. Anito. Nang buksan niya ang sobre, halos mahulog ang tuhod niya sa lupa. Congratulations! You have been chosen as one of the scholarship recipients for the Community Academic Honor Grant. Your tuition, materials, and graduation fees will be fully covered. Napahawak siya sa dibdib, para siyang binuhusan ng tubig sa init ng damdamin. Leia, Wika ni Teacher Lynn. ikaw ang pinakamataas na average sa buong ALS batch. Hindi mo lang sa kanila pinatunayan. Pinatunayan mo rin sa sarili mong tama ang paniniwala mo.
Napaluhod si Leia at humagulgol. Sa unang pagkakataon, may isang malaking pinto ang nabuksan para sa kanya. Ngunit pag uwi niya, ay sinlubong siya ng galit. Ang kanyang ina ay galit na galit. Leia, huwag mong isipin na dahil may scholarship ka na, ay pwede ka nang lumiban sa responsibilidad mo rito. Hindi niya pinakita ang sulat. Tahimik niyang inilagay ito sa ilalim ng kanyang banig. Hindi niya kailangan ng kanilang papuri. Hindi niya kailangan ng kanilang permiso. Gabi-gabi, sinusulat niya sa kanyang diary ang bawat emosyong hindi niya masabi ng harapan. Isang araw, Sulat niya. hindi na ako iiyak sa sulok habang nilalait. Isang araw, uupo silang lahat sa harap ko at hindi na makatingin. Nagpatuloy siya sa kanyang dalawang buhay, kasambahay sa araw at estudyanteng palaban sa gabi. Unti-unting lumilinaw ang kanyang pangarap. At isang araw nga, nilapitan siya ni JB. Nabalitaan mo na ba? Isa ka na raw sa top candidates for cum laude. Hindi siya makapaniwala at natulala siya. Pwede palang mangyari sa akin ito. Bulong niya sa kanyang sarili. Pero hindi niya pinakitaan ng saya ang pamilya. Alam niyang hindi pa iyon ang panahon. Hindi pa ito ang araw ng pagtutuos. Pero malapit na. Malapit na malapit na. Nang malapit na ang huling linggo ng klase, mas lalong humigpit ang pangangailangan ni Leia. Kailangan niya ng karagdagang bayad para sa graduation pictorial, clearance at iba pang requirements. Kahit may scholarship siya, may mga gastusing kailangang saluin ng sarili. Pwede po bang mangutang po muna ako, Ma'am Sonia? Tanong niya isang araw habang iniabot ang nilutong tanghalian. Ngunit malungkot ang tugon ni Aling Sonia. Pasensya ka na anak ha. Sa totoo lang ay kailangan mo na ring maghanap ng ibang mapapasukan. Binibenta ko na ang bahay. Lilipat na ako sa anak ko sa Maynila. Biglang nawala ang lahat ng sandigan ni Leia. Para siyang sinampal ng malamig na hangin. Ilang taon na rin siyang umasa at kumapit sa kabaitan ni Aling Sonia. Pero ngayon, mawawala na ito sa isang iglap. Umuwi siyang tuliro. Hindi niya alam kung paanong magsisimula muli. Kinabukasan, wala siyang choice kung hindi ang tanggapin ng bagong trabaho sa kabilang barangay bilang labandera at tagasilbi sa palengke. Habang nagbubuhat ng mga basket ng gulay at iniinda ang sakit ng likod, inalala niya ang modules na hindi pa nabubuksan. Inalala niya ang deadline ng project. Inalala niya ang pangarap na tila unti-unting nalalayo. Isang gabi, nang halos hindi na niya kaya ang pagod, bigla siyang napahinto habang nakaupo sa gilid ng kalsada. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Tama ba itong ginagawa ko? Bakit parang ako na lang ang lumalaban? Kailan ba ito matatapos? Habang umiiyak, may tumapik sa kanyang balikat, si JB. Leia, bakit ka nandito? Hindi siya makasagot. Tahimik siyang humagulgol. Umupo naman si JB sa tabi niya. Alam mo minsan, ang tagumpay parang alon. Papalapit na pero kailangan mong maghintay. Magtiis at lumangoy pa rin kahit pagod ka na. Kasi kapag huminto ka, hindi mo to aabutan. Mula noon, laging mas matibay si Leia. Tinanggap niya ang bagong trabaho at isinabay ang pag-aaral. Tinulungan siya ni JB sa mga projects, sa pagbebenta ng kakanin sa eskwelahan at sa review para sa final exams. Naging sandalan niya ito sa mga araw na gustong-gusto niyang sumuko. Pagdating ng huling linggo, isinabit sa bulletin board ang listahan ng mga honor students. Nanginginig ang kamay ni Leia habang hinahanap ang kanyang pangalan. Nang makita niya ito, ay natigilan siya. Nakalista siya bilang top 3 with honors. Equivalent ito ng cum laude. Hindi siya makapaniwala. Napayakap siya kay Teacher Lynn habang umiiyak sa tuwa. Leia, Ani Teacher Lynn. ngayon mo napatunayan sa sarili mo na kahit sinong bumagsak, pwedeng pumangon. At ikaw, hindi lang pumangon, umangat ka pa. Muling umuwi si Leia nang walang sinasabi. Tahimik lamang siya. Tahimik na naglalakad sa madilim na daan pauwi.
Pero sa kanyang puso, liwanag ang dala niya. Liwanag ng tagumpay na bunga ng dugo, pawis at pati na rin luha. At sa kanyang puso, isang pangako ang bumubuo. Ito na ang simula. Malapit na ang araw ng paniningil. Wala nang makita ni Leia ang kanyang pangalan sa listahan ng mga honor students. Tila mas lumakas ang loob niya. Hindi na siya gaya ng dati. Duwag, tahimik at takot. Ngayon ay may direksyon na ang bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng tagumpay na nalalapit, mas pinili pa rin niyang manahimik sa kanilang bahay. Leia, mukhang ang saya mo ngayon na. Biro ni JB habang sabay silang naglalakad papuntang eskwelahan. Ngumiti si Leia. Pakiramdam ko kasi, kahit papaano ay may halaga rin pala yung mga gabi kong walang tulog. Nagsimula nang dumami ang mga taong humahanga sa kanya sa paaralan. Isang beses nga, tinawag siya ng punong guro para sa isang panayam patungkol sa kanyang kwento. Ayaw sana niyang sumikat, pero sinabi ni Teacher Lynn, Marami kang matutulungan sa pamamagitan ng kwento mo, Leia. Habang ibinabahagi niya sa panayam ang mga sakripisyo bilang estudyanteng kasambahay, kinikilig siya sa isiping hindi ito ang katapusan, kung hindi simula pa lamang. Ngunit sa bahay, nanatiling malamig ang pakikitungo sa kanya ng kanyang pamilya. Minsan pa nga'y narinig niyang muling pinagtatawanan ng mga tiyahin. Nako, yang si Leia. Baka nabuntis na rin yan. Kung hindi man baka naglalandi sa gabi. Baka kung kani-kanino pumupunta. Sabi ng tita Belma niya sa kapitbahay. Napakagat-labi si Leia habang nagugas ng pinggan. Ang tingin sa kanya ng pamilya ay hindi nagbago. Lagi siyang mali. Kahit wala naman silang alam sa kanyang mga pinagdaraanan. Ang tinitignan lang nila ay palaging umuwi kasi ng gabi itong si Leia. Pero gabi-gabi ay sinasama siya ni JB sa simbahan pagkatapos ng kanilang klase. Doon ay lihim siyang nagdarasal. Panginoon, kahit hindi nila ako maintindihan, bigyan mo lang ako ng lakas na tapusin ito. Ilang araw bago ang graduation, tinawagan siya ng scholarship coordinator. Leia, maaari mo na bang ipadala ang pangalan ng guardian mo o sino mang representative mo sa graduation para sa confirmation letter? Nanahimik si Leia. Wala siyang maisagot. Sa totoo lang, wala siyang maisip na dapat na isama. Wala sa pamilya niya ang naging bahagi ng tagumpay niya. Wala ni isa. Ako lang po ang pupunta. Pwede naman po yun, hindi po ba? Sagot niya sa wakas. Walang problema, pero sayang naman kung wala kang kasama. Tumango siya. Ayos lang po, sanay naman po akong mag-isa. Dumating ang araw ng pictorial. Habang nakasuot ng toga, hindi niya mapigilang mapaluha sa salamin. Tinitigan niya ang sarili. Hindi na siya ang batang tinatawanan, kung hindi ang babaeng pinanday ng sakripisyo. Hindi mo alam kung gaano kitang hinahangaan, Leia. Napakagaling mo, sabi ni JB, habang pinapanood siyang nagpapakuha ng larawan. Ngumiti siya ng bahagya. Salamat, JB. Salamat sa lahat-lahat. Sa larawan, ay nakangiti si Leia habang hawak ang graduation cap. Ngunit sa kanyang puso ay mayroong lungkot. Hindi dahil sa kulang ang tagumpay, kung hindi dahil sa wala ni isa sa pamilya niyang makakakita sa araw na iyon. Hindi pa nila alam ang balitang pipigil sa lahat ng chismis. Isang araw na lang at magigising silang lahat sa hindi inaasahang katotohanan. Dumating ang araw ng graduation. Sa bawat kanto ng eskwelahan, may mga magulang na bitbit ang bouquet, camera, placards na may nakasulat na congrats anak, habang sila'y nagkakagulo sa pag-aayos ng mga gown at toga. Si Leia ay tahimik lang sa gilid, nakaupo sa may puno, pinagmamasdan ng mga eksena. Wala siyang kasama, wala siyang bulaklak, walang pamilya, pero buo ang puso niya. Lumapit si Teacher Lynn at iniabot ang medalya. Sa dami ng pinagdaraanan mo, anak, hindi ko maisip kung papaano mo tong kinaya. Pero ito na ang bunga. Hinawakan ni Leia ang medalya at pinisil. Parang sa isang saglit,
Lahat ng pagod, sakit at luha ay nagbunga ng isang napakatamis na gantimpala. Pagpasok sa auditorium, inayos ang mga cum laude doon sa unahan. Kasama roon si Leia. Tahimik siyang naupo sa gitna ng mga estudyanteng may formal at magagarang pamilya. Nang magsimula ang programa, mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya. Isa-isang tinawag ang mga pangalan ng graduates, mga may kasamang sigawan ng magulang, iyakan at palakpakan. At nang tumawag na ang announcer, "With honors, Leia Di Masalang." Tumahimik sandali ang buong hall. Walang palakpak, walang sigawan, walang nanay na tatakbo para yakapin siya. Hanggang sa tumindig si Teacher Lynn at papalakpak siyang sinalubong ng kanyang guro, pati na rin ang kanyang mga kaklase, lalong-lalo na ni JB. Habang umakit sa entablado, tumutulo na ang luha niya. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa wakas, ay narito na siya. Wala siyang pamilya sa paligid, pero kasama niya ang sarili niya. Ang pinakatapat niyang kaalyado mula simula hanggang sa dulo. Nang matapos ang awarding, biglang lumapit ang isang estudyante at nagtanong, Leia, may pamilya ka ba dito? Umiling lang siya. Wala, pero okay lang. Hindi ko kailangan ng larawan kasama sila. Ako lang pero sapat na. Paglabas niya ng auditorium, may naghihintay na sorpresa. Si JB, may dalang simpleng bulaklak, at si Teacher Lynn, may hawak na tarpaulin. Leia Di Masalang, ikaw ang inspirasyon ng lahat. Ikaw ang nakasulat sa tarpaulin. Napangiti siya at napaluha. Habang kumakain sila sa karinderya malapit sa eskwelahan, biglang lumitaw ang isang kaklase at may dalang cellphone. Leia, nakita mo to? Viral ka. Nanlaki ang mga mata niya. Isa sa mga guro pa lang nag-upload ng video habang iniabot ang medalya. Naroon ang eksenang walang sino man sa pamilya niya ang tumayo. At sa caption, tahimik siyang umakyat pero ang tagumpay niya ay pinapalakas ng sigaw. Kinabukasan, umaga pa lamang, umugong na ang kismisan sa kanilang barangay. Si Leia? Cum laude? Hindi ko akalain nag-aaral pala yun. Ang kapal ng mukha natin, oh. Pinagtatawanan natin siya. Yun pala, siya ang nagtakumpay. Sa kanilang bahay naman, natigilan si Aling Puring habang hawak ang cellphone. Pinapanood ang video. Si Mang Dado ay tahimik lang rin. Hindi makatingin kay Leia, nakakarating lang. Ngumiti lamang si Leia at dumiretso sa kanyang kwarto. Tahimik at panatag. Hindi niya kailangang magsalita. Ang medalya sa kanyang leeg at ang pagtingin ng buong bayan, iyon na ang pagsagot sa lahat ng panlalait, pangmamaliit at pangalipusta sa kanya ng mga tao at pati na rin ng kanyang pamilya. Ni isa sa kanyang pamilya ay walang lumapit para batiin siya. Tahimik lang siya habang nililigpit ang mga gamit sa loob ng kwarto. Habang sa labas ay tila may bigat sa hangin na walang gustong magsalita. Ang dating malalakas ang loob na mangotya, si Tita Nena, si Tita Belma, maging si Marivic, ngayon ay parang nawalan ng boses. Wala nang malalakas na kismisan. Wala ka ring mararating na mga pangungusap. Leia? Anak? Tawag ni Aling Puring sa mahinang tinig habang nakatayo sa pintuan ng kwarto niya. Graduation mo pala kahapon? Ngunit hindi sumagot si Leia. Tinignan lang niya ang kanyang ina. Hindi na kailangan ng paliwanag. Hindi niya kailangan ng paumanhin na uli na. Ang galing mo, anak. Sabay sabing may pilit ng ngiti si Mang Dado habang nakatingin sa kanyang medalya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Leia sa mga mata ng magulang ang pagkahiya. Hindi dahil sa napahiya sila sa ginawa niya, kung hindi dahil alam nilang mali sila sa paghatol, mali sila sa hindi pagsuporta, mali sila sa pagsuko sa kanya bago pa man siya lumaban. Ilang araw matapos ang graduation, dumagsa ang mga kapitbahay at guro sa bahay ni Leia. Gusto nilang makausap at makilala siya ng personal. May ilang tagapagbalita pa ang nagtanong kung pwede pa siyang ma-feature sa program. Pangarap mo, laban mo. Ang dating pinagtatawanan, ngayon ay tinuturing na inspirasyon ng kanilang lugar. Sa barangay hall,
Inibitahan siyang magbigay ng mensahe sa mga kabataan. Akala ng lahat, gagamit siya ng entablado para ipamukha ang tagumpay niya sa mga tumapak sa kanya noon. Ngunit hindi. Sa simpleng mikropono, sinantabi lang niya. Hindi ko po pinangarap na maging sikat. Ang gusto ko lang po, makapagtapos. At kung kaya ko, kaya rin ninyo. Umiiyak ang maraming kabataan, lalo na ang mga batang babae na tulad niya. Mga anak ng kasambahay, apo ng magsasaka, pamangkin ng inalipustang mahirap. Hindi po ako naging matapang dahil gusto ko. Naging matapang ako dahil wala akong pagpipilian. Pagkatapos ng programa, lumapit si Tita Belma, halatang nahihiya. Lea, pasensya ka na sa mga nasabi ko nun ha. Hindi ko akalaing ganito ka na pala. Ngumiti si Lea, marahan at buo. Okay lang po tita, naiintindihan ko po kayo. Hindi niya na kailangan pa ng matamis na paumanhin. Hindi niya na kailangan ng pagsisimula sa kanila. Ang tagumpay niya ay sapat ng sagot. Mula noon, nagsimula siyang tumulong sa mga batang nais na magpatuloy sa pag-aaral. Gumawa siya ng libreng online tutorial para sa mga ALS student. Naging youth mentor siya sa barangay. At unti-unti, mas tumami ang kabataan na muling nangarap. Nagsimula siyang muli. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ang dating Lea na walang naririnig kundi siya, ngayon ay ginagalang, tinutularan, at higit sa lahat ay minamahal. Hindi dahil sa kung sino siya, kung hindi dahil sa pinatunayan niyang posible ang imposible kahit walang naniniwala sa simula. Makalipas ang ilang buwan, si Lea ay naging isang simbolo ng pag-asa sa kanilang lugar. Hindi lamang sa kanyang mga guro at kaklase, kung hindi pati na rin sa mga batang katulad niya na dating itinutulak na tumigil sa pangarap. Nang matanggap niya ang scholarship para sa kolehiyo, hindi na siya umalis ng probinsya. Pinili niyang mag-aral sa lokal na pamantasan upang manatili sa komunidad at magpatuloy sa pagtulong. Sa umaga, pumapasok siya sa klase. Sa gabi, nagtuturo siya ng libreng remedial lessons sa mga batang nagtatrabaho tuwing araw. Alam nyo, Sabi ni Lea sa isa sa kanyang klase, hindi ito tungkol sa pagiging matalino. Ako man, halos hindi na makakain noon. Pero kung may dahilan ka para gumising tuwing umaga, yung dahilan na kahit pagod ka na, pipilitin mo pa rin tumayo. Maniwala ka, malayo ang mararating mo. Isang araw, sinamahan siya ni JP sa ALS graduation ng bagong batch ng mga estudyanteng tinuruan niya. Habang pinapanood niya ang mga batang nakangiti sa entablado, naalala niya ang sarili niya. Ang dating Lea na walang-wala at walang sino man ang naniniwala. Masaya ka ba, Lea? Tanong ni JP. Masaya ako. Sagot niya. Hindi dahil napatahimik ko ang lahat ng tumapak sa akin, kung hindi dahil nakatulong ako sa mga batang pinipilit na tapusin ang laban. Sa bahay, nag-iba na rin ang ihip ng hangin. Si Aling Puring ay hindi na kasing tigas ng dati. Madalas ay nakikita siyang nakaupo sa sala. Nakatingin sa diploma ni Lea na naka-frame sa dingding. Si Mang Dado, minsan ay tahimik na nagsasabi, "Anak, salamat sa hindi mo pagsuko." Hindi na hiningi pa ni Lea ang mga salita ng pagsisisi. Para sa kanya, sapat na ang katahimikan, ang panibagong respeto, at ang panibagong simula. Minsang tumambay siya sa tapat ng bahay ni Tita Belma. Narinig niyang pinagmamalaki siya nito sa mga kaibigan. Pamangkin ko yan. Cum laude ang pamangkin ko. Hindi mo akalaing kasambahay lang noon. Ako ang nagturo niyan magluto ng kanin. Napangiti na lamang si Lea. Hindi dahil sa totoo ang sinasabi nito, kung hindi dahil alam niyang ganoon talaga ang buhay. Kapag nagtagumpay ka, lahat ay gustong makiambag sa tagumpay mo. Pero kapag bagsak ka, walang gustong kumilala sa'yo. Ngunit hindi na mahalaga kung sino ang nariyan noon. Ang mahalaga, narito na siya ngayon. Hindi lang siya nakapagtapos, kung hindi naging tulay para sa iba. Sa kanyang kwarto, isinulat niya sa diary ang huling pahina. Minsan, akala mo wala kang halaga dahil lahat sa paligid mo sinasabing wala kang mararating sa buhay.
Pero kapag pinili mong maniwala sa sarili mo, kahit ikaw na lang ang natitira, darating ang araw na pati sila ay maniniwala na rin. Tumayo siya at tinanaw ang labas ng bintana. Sa malayo, may batang babaeng naglalako ng banana queue, kagaya ng dati niyang ginagawa. Nginitaan niya ito. Laban lang bata, kung kaya ko noon, kaya mo rin ngayon. 5 taon ang lumipas. Sa entablado ng isang kilalang universidad sa lungsod, nagsimula nang maglakad ang mga bagong nagtapos ng kursong edukasyon. Kasama sa hanay ng mga panauhing tagapagsalita ay isang simpleng babae na may ngiti sa labi at determinasyon sa mata. Si Lea Di Masalang, isang guro, isang scholar, at isang bayani ng sariling buhay. Mga estudyante, Wika ng tagapagpakilala. ang ating panauhin ngayon ay minsang naging kasambahay, anak ng mahirap, at walang-wala. Ngunit ngayon ay isa ng guro at tagapagtangkol ng edukasyon sa mga kabataan sa kanayunan. Tumanggap ng gawad para sa serbisyong panlipunan. Siya rin ang nagtatag ng programang Tuloy ang Pangarap na tumutulong sa mga dropouts na nais bumalik sa pag-aaral. Palakpakan natin si Ginang Lea Di Masalang Cruz. Tumayo ang lahat, nagpalakpakan. Maging ang ibang guro ay napaluha. Mula sa pinakailalim ng tagumpay, narito na ngayon si Lea. Buo, matatag at may dalang pag-asa para sa iba. Sa kanyang talumpati, hindi niya inisa-isa ang hirap. Hindi niya binanggit ang panlalait, ang gabi-gabing iyak, o ang kawalan ng suporta. Sa halip, ibinahagi niya ang paninindigang nagbago sa kanyang kapalaran. Kung may isang aral akong bitbit, ito yon. Ang kapalaran ay hindi sinusulat ng iba para sa'yo. Ikaw ang nagsusulat niyan, araw-araw sa bawat pagpili mo na lumaban. Pagkatapos ng programa, lumapit sa kanya ang isang dalagitang may suot na simpleng uniforme at may hawak na lumang bag. Ate Lea, ako po yung naglalako ng banana queue dati sa harap ng bahay niyo. Naalala niyo po ba ako? Dahil sa inyo ay bumalik ako sa eskwela. Yumuko si Lea at maigpit na niyakap ang bata. Oo naman, naalala kita at proud na proud ako sa'yo. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni JB. Ngayon ay isa na ring guro at kanyang kabiyak. Kasama nila ang anak nilang si Aya. 3 taong gulang, kulot ang buhok at may hawak na aklat. Pag-uwi nila sa probinsya, sinalubong sila ng mga dating kapitbahay. Ang dating mga mapanghusga, ngayon ay mas maamo na ang mga tingin. Marami na ang nagpapadala ng kanilang mga anak sa mga tutorial center. Na pinamumunuan ng walang iba, kung hindi ni Lea. Pumasok siya sa bahay ng kanyang mga magulang bitbit ang bagong diploma. Master's degree in Education. Hawak ito ni Aling Puring habang si Mang Dado naman ay tahimik lang at may luha sa mga mata. Lea, anak, Ani kanyang ina. salamat ha at patawad. Dati akala ko tama kaming lahat, pero mali pala kami at mali ako. Lumapit si Lea, marahan. Ma, hindi ko kayo kailanman kinamuhian dahil kung hindi rin sa inyo, hindi ko sana natutunang tumindig ng mag-isa. At sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang maliit na silid-aklatan sa barangay, napangiti siya habang pinagmamasta ng mga batang nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ito ang kanyang tagumpay. Tahimik, totoo, at may kabuluhan. Hindi man siya sinimulan ng mundo sa tama, siya mismo ang nagtakda ng sariling landas. At sa dulo ng daang iyon, hindi lang siya nakarating, naging ilaw pa siya para sa iba. Salamat sa mga panalangin diniling ng Diyos sa kanya. Sapagkat hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi tinugon ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay may napulot kayong aral. Kayong mga kabarangay, anong aral ang inyong napulot sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko
kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, paki-like and share na rin para mapakinggan ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!